po mga kababayan, si Dante Maravillas. Nag-ikot-ikot muna tayo. Pinapaayos ko rin itong aking isang sasakyan, yung crosswind namin, yung lumang sasakyan namin. Medyo nasira yung wiper, kaya pinapaayos ko muna rito. So ito po yung lugar ng Kalayaan Park. Imelda Park ito dati. Yan po, Imelda Park. Pinagawa ng dating First Lady Imelda Romualdez Marcos nung panahon ng dating Pangulong Apo Lakay. Ayan o. May mga nagkatanggal na mga sanga ng kahoy dito po. So yung mga tao nasa paglilinis na po, clearing operation sila sa mga barangay. Medyo makulimlim pa mga kababayan dito. Pero ang sabi ng aming dating gobernador at dating Congressman Joey Sarte Salceda, ang magandang balita, as usual, zero casualty kami rito kasi strictly observed talaga po mga kababayan yung tinatawag naming preemptive evacuation na ina-adapt na rin sa buong Pilipinas. Kaya lang siyempre sa lawak ng ating bansa at may mga taong medyo matitigas ang ulo, ayon, hindi pa rin maiwasan na may madisgrasya. Pero dito sa amin po wala, zero casualty po. So magandang balita para sa mga albayano. And I think baka sa buong Bicol region zero casualty din. Hindi natin alam kasi yung Catanduanes, mamaya siguro i-update ko kayo kung sana walang nadisgrasya din dito kasi sa Catanduanes. Kasi yung Catanduanes, yun ang unang tinamaan po dito sa Bicol region ng bagyong Super Typhoon 1. So dito sa amin, nagsisipaglabasan na po yung tao. Kanya-kanyang linis sa paligid muna. Kami din, gano'n ang aming ginagawa. That's the usual, mga kababayan. Kailangan tulong-tulong. Una sa ating mga bahay muna. Then siyempre sa barangay. Ito sa barangay po. Ayan yung mekaniko ko. Ayan. Ayusin muna yung yung wiper po kasi nasira dahil sa bagyo. Yan yung ating paligid dito. Malawak itong Imelda Park, mga kababayan. Mabutit hindi naman ubos yung mga dahon. Hindi naman kasi masyadong malakas dito. Typhoon signal number 3 ang Legazpi City, but the rest of Albay typhoon signal number 4. Medyo maula pa po. Ayan o. Natanggal kasi po yung spring sa wiper. Tulungan ko na lang. Tulungan ko maghila. Sayang naman. Natanggal lang yung spring ng wiper. So, paalis na tayo. Hindi man naayos. Bakal na bili na lang ako ng bago na wiper. Kuwan pala, ang hirap pala ibalik yung spring. Napakatigas. So, ito po, mga kababayan, medyo hindi naman masyadong marami yung natanggal na mga dahon ng kahoy. So ibig sabihin hindi man masyado talaga malakas yung hangin dito sa amin. At naglilinis na rin yung mga tao sa paligid. Ayan po. Balik muna ako doon sa gym namin kasi nagpapalinis din kami, mga kababayan, ng gym, para ready agad sa mga gym goers. So importante yung negosyo natin, mga kababayan, maasikaso natin agad, di ba? Yun ang dapat na mindset. Trabaho agad, mga kababayan. Lahat naglilinis, yung mga tao sa paligid. Marami din ng sasakyan. Yan na, lilinis sila. Makikita ninyo, ito yung railway. May mga humingi ng points. Malinis na po. Malinis agad. Malapit na ako sa gym namin po.
Dito lang yung gym namin, Colossal Fitness Gym. Ayan, sa taas ng ng Security Bank Building. Ayan. Ito po yung paligid ng Colossal Fitness Gym. Ayan. Ito yung mga kawayan. Medyo natumba po yung mga kawayan. Wala pa, hindi pa nalinis dito. Maglilinis pa lang. So tingnan natin sa sa taas, mga kababayan. Ayan. Taas muna tayo. Ito yung exit kasi fire exit ito. Dito muna yung bukas. Maaga pa kasi. Naglilinis pa. Dito muna tayo dadaan sa fire exit. Mga kababayan, nasa 10th floor kami. Pagtaas pa lang dito talagang ma-exercise ka na. So ito, maayos naman yung gym namin, Colossal Fitness Gym. Nalinis na agad. Wala pang tao siyempre. Lahat naglilinis pa. Medyo nabasa dito ng konti. Kaya pina-electric fan na ng anak ko. Yan. Para matuyo yung tubig ulan na pumasok po. Ayan. Third room yun na pinasok natin kanina. Ito yung pangalawa. Malinis na. 3 rooms ito na malalaki. Mga kababayan, isa ito sa pinakamalaking gym dito sa amin, sa Legazpi, yung Colossal Fitness Gym. Kaya nga Colossal yung tawag. Ito yung first room namin. Yan. So, patuloy kaming naglilinis muna. Yung basa man lang po. Kunting basa man lang. Afterwards, bukas na kami po, mga kababayan, sa mga gym goers. Dito man lang sa part na to. Bintana kasi, medyo pinasok ng konting ulan. Ayan, nagsusupervise mismo yung aking napakasipag at napakagandang asawa. Hoy! Sinusupervise niya yung paglinis. Ayan, yung kasulok-sulokan. So, konti man lang po yung nabasa dito sa amin. Ayos. So yun, mga kababayan. O, yung mga gym goers po, pwede na kayong pumunta dito po. Malinis na. Diba? Siyempre, after na maglinis din kayo sa inyong mga bahay. Yan. Kami, automatic agad yung paglilinis namin. May tao na din dito. Yan. Yan yung editor namin. Hello, Eman, tama? Hello po. Ayan, si Eman. Coach namin siya, tapos editor dito. Ayos. So, importante po, first day after ng bagyo, kailangan trabaho agad. Kasi kahit bagyo po, ang mindset natin ganun. Kahit bagyo po, kumakain tayo, kumukonsume. So, kailangan magtrabaho. Pag hindi ka magtrabaho after ng bagyo, anong ikukonsume mo? Kaya, yun ang rason ng bakit may mga mahihirap. Kasi pagdating ng bagyo, ayaw nilang magano. Ayaw gumalaw. Inaasa sa ayuda ng gobyerno yung kanilang buhay. Huwag dapat ganun ang mindset. Dati ganun ang mindset ko nung panahon, pero inalis ko yung mindset na ganun. Walang asenso pa ganun. Mga kababayan, tingnan ninyo yung mga maayos yung buhay. Walang sinasayang na oras po. Di ba? Trabaho agad kasi kumukonsumo. Yan. Dapat wag
hindi mabawasan yung production. Malinis agad po dito. So ready agad po para sa mga gym goers po. Kailangan kasi laging malinis. Kasi siyempre yung mga gym goers ayaw nila sa madumi. Maduming gym. Mga health conscious sila. Di ba? Ayos? Ayun. Kita mo yung asawa ko, mga kababayan. Hands-on siya. Sinusupervise niya lahat. Dapat maayos lahat. Ganon. That ends, mga kababayan, our short video ngayon. Si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.